Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radio 5, and 1PH. Senate President Tito Sotto is denying that the palace is asking Congress for emergency powers. He says the palace is in fact sending him a new draft for the said measure. According to Sotto, what's only been agreed upon is the first 4 pages of the draft bill. The first 4 pages indicate that the bill should be certified as urgent and that a special session should be called. He also admits that the provision on the takeover of businesses is controversial and that it won't fly in the Senate. He says the main proposal of the draft bill is to distribute cash to 16.5 million families in need of help. He says it's absolutely wrong to call it an emergency powers bill. Earlier, News 5 obtained a copy of the measure's draft entitled the Bayanihan Act of 2020. The draft calls on lawmakers to authorize the President to carry out a state of national emergency amid the COVID-19 outbreak. This is in order to give the Chief Executive enough room to appropriate funds for government response. The draft also states that the Chief Executive will ensure that local government units are moving in line with the directives set by the national government. The bill also gives Duterte the power to temporarily take over any privately owned public utility or business affected with public interest in order to address the need of the public. This may include public transportation, telcos, and hotels. Again, Sotto denies that this is an emergency powers bill. And to discuss more about this, we have on the line political analyst Mon Casiple of the Institute for Political and Economic Reform. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi din sa lahat ng nanonood at nakikinig. Sir Mon, alam nyo, bago natin himayin yung mga sinasabing laman at hindi pwede maging laman itong isusulong bukas na panukalang batas, siguro kailangan natin paintindi sa mga mamaya kung bakit tila allergic ang mga tao pagdating sa pagbibigay ng emergency powers sa isang nakaupong Pangulo. Well, history niyan. Related palagi sa martial law. Or yung tinatawag nating absolute na rule. Meaning kahit anong gagawin ng isang may hawak niyan, presidente, ay masusunod. Yan ang limitasyon ng 87 Constitution ng ginawa yan. Tiniyak na nandiyan pa yung Kongreso, nandiyan na Supreme Court, pwedeng question mo kung ano yung mga actuations ng isang executive. Pero Sir Mon, aside from yung martial law mismo na parang fear na noon-noon pa, ang siguro ang pinakamalapit na pwedeng pinangguhugutan ng takot ng ilan sa mga mamamayan natin ay yung nagkaroon ng power crisis dati, hindi po ba? Well, may panahon yan, yung panahon ni President Ramos, na kung saan ay humingi siya ng emergency power. In relation lang sa power. Yung ibig sabihin, yung major impact nun ay basically regarding contracts na pwedeng magkaroon ng mga negotiated contract, walang bidding at walang masyadong scrutiny ng ibang agencies. Basically, time ang usapin doon. Usually naman, pag emergency, yan ang dapat mong tingnan, yung balansehin. Ano requirements ng emergency at ano yung available powers ng isang namumuno. Yun ang limits, actually. Sir Mon, itong ating dinaranas ngayon na epidemya o pandemic, ang tawag na nga, ay ito ba yung nagme-merit na pwede na tayong pumayag na magbigay tayo ng ganyang klaseng kapangyarihan para sa ating Pangulo? Well, malalaman natin yan in the next few days or weeks, Kasi ang binabantayan mo dito, yung tinatawag na coronavirus curve, na kung saan may certain limits yung ating health system na kapag lumampas ka sa curve, masyadong steep yung curve, yung pag-increase ng mga kaso, ay ma-overwhelm. Yan ang nangyayari ngayon sa Italy. Kasi sa ilan pang bansa, nininervyos na nga sila doon. Kaya nagkakaroon ng mga extreme measures. Yes. Tayo sa tingin ko at this point in time, wala pa. Hindi pa tayo pumapasok doon. In fact, tingnan ko yung bagong statistics. We are still below the curve,
at this point in time. Hindi natin alam kung nagkaroon na ng mga testing, kung lilitaw pa yan. Pero hindi ako masyadong worried sa pag-increase kasi habang yung increase ay hindi naman ganun ka-steep, ay manageable pa. Ang problem lilitaw kapag naubusan na ng kakayahan ng ating health system. Kasi dyan, you have to make emergency decisions na. Tama. Sir Mon, well, we should take note before we go further sa paghihimay nitong issue na to, na sinabi ni Senator Sotto, Senate President Sotto before tayo umere ngayon, na dapat itigil muna yung spekulasyon dahil humingi pa siya ng panibagong draft mula sa palasyo doon sa kanilang tatalakayin para sa emergency rin naman na resumption ng session tomorrow. Pero actually, kausap namin earlier si Congressman Joey Salcedo at sinasabi niya na kung meron man silang talagang focus na aim, yung aim talaga nila para dito sa kanilang pagpupulong, ay yung para matugunan yung need na basic na kapag sinabi mong tayo yung magla-lockdown o magka-quarantine, hindi natin bibigyan ng dahilan ng mga tao na lumabas man ng mga bahay, kaya kailangan natin ibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila. So that's the reason why they will be pushing for yung additional budget or allocation na iikot para matugunan yung pangangailangan ng mga tao na hindi makakalabas ng bahay. Tingin nyo ba na dapat yun lamang ang maging sentro ng kanilang pag-uusap bukas? Well, kung yun na nga ang sinasabi ko, kung hindi naman nagbabago yung sitwasyon at tayo ay gumagalaw sa itong kayusan ng extreme community quarantine, yung mga problema na dulot ng quarantine, yun dapat ang tapatan ng mga gagawin ng Kongreso. At ang pinakamalaki dyan, yung availability ng pera para sagutin mo yung mga pangangailangan ng mga hindi na makapunta sa palengke o mga grocery store. Papakainin mo yan . Yes. Pangalawa, yung may trabaho na daily na pag hindi sila nakakakuha ng pera, wala naman silang mabili o wala silang magasta. Meron din mga usapin ng mga special needs ng ating health sector. Mga mask, mga PPE, etc. Ibig sabihin, yung iba't iba, kailan himayin mo yan, ano yung mga epekto ng extreme community quarantine sa iba't ibang sektor. Yun naman, pag ginawa yun ng Kongreso, hindi na sa context ng emergency. Kasi hindi pa naman tayo pumapasok sa, bagamat merong declaration ng public health emergency, yung sitwasyon ay sa tingin ng health authorities, manageable pa. Nandun lang sa usapin ng quarantine. Kaya yun yung, kumbaga, guide na yan sa Kongreso. Yeah. Iba yung usapin kapag humingi ang presidente ng emergency powers, extreme yan. Oo, extreme po yan. Pero Sir Mon, mukhang hindi naman pipigilan yung mga kongresista at mga senador na bukas. At least, kung hindi naman yung emergency powers hanggang ngayon, debatable pa kung yung talaga ibibigay. Yung at least yung pagbibigay ng power sa Pangulo to realign the budget, o kaya maglaan ng mas karagdagang pondo sa pangangailangan. They can do that, right? Oo naman. Trabaho ng Kongreso yan, lalo na ng lower house. Sa kanila nagsisimula yung mga usapin ng budget at pera. So, pag normal na reaksyon ng Kongreso, at ito ginagawa din sa Amerika, pareho ang system natin, ay tugunan yung requirements ng pera para mapatupad yung mga patakaran. Okay, Sir Mon, maraming salamat Bukas mag-usap na ulit tayo pagdating dun sa kung ano man ang maging resulta ng talakayan sa Kongreso bukas. Sige, wala. Okay. Thank you very much. Nakausap po natin si Ginoong Noon Casiple, isang political analyst na amin pong tinalakay yung posibilidad ng pagbibigay nga sa Pangulo ng emergency powers at kung hindi man ay yung kapangyarihan parang bigyan ng pondo yung pangangailangan ng mga taong kailangan ma-quarantine. Okay, and to give us more details on whether or not the palace is asking for emergency powers, we have on the line our Senate Beat Correspondent, Mean Los Baños. Mean, ano nga ba ang totoo? Medyo nakakalito na.
Ay nako, Sir Jovi, nalito rin kami ha, at parang medyo naiinis na yan tayo at itong si Senate President Tito Sotto dahil ang sabi nga niya parang wala pa naman daw eksaktong bill na ipinafile sa kanila at pinaglalaroan na raw agad ng media itong sinasabing emergency powers. At bago pa tayo humaba, sinabi na niya at itinanggi niya sa amin na paulit-ulit nagtatanong sa kanya, tinanggi ni Senate President Tito Sotto na humihingi ng emergency powers ang Pangulo sa gitna ng krisis sa dulot ng COVID-19. Basahin ko yung mismong text message niya ha. Sabi niya, not true. Read the title. Nothing there says emergency powers. Nauna na kasing kumalat, Sir Jovi. I'm sure na-report niyo na to. Yung isang dokumento na di umano yung isang draft bill mula sa palasyo na naglalaman di umano ng proposed bill kung saan humihiling sila ng deklarasyon ng national emergency dulot na rin ang sitwasyon ng bansa dahil sa coronavirus 2019. Yung kanyang title medyo mahaba-haba ang nakalagay dito sa na-receive natin na document, an act to declare the existence of a national emergency arising from the coronavirus 2019 situation, a unified national policy in connection therewith, and to authorize the President of the Republic of the Philippines for a limited period and subject to restrictions to exercise powers necessary and proper to carry out the declared national policy and for other purposes. Ayon kay Senate President Sotto, malamang na isa raw sa mga controversial na provisions na nakita ng media dun sa dokumento na yon ay yung posibleng pansamantalang pag-takeover sa businesses. Kasi may sinasabi doon, na nabasa ko rin, na parang hinihiling doon sa bill na yon na parang pwedeng mag-operate ang gobyerno o pwede daw mag-takeover ang gobyerno ng ilang mga pasilidad kung kinakailangan ito sa pagtugon sa COVID-19. For example, mga hotels daw na pwedeng gawing pansamantalang tutuluyan ng health workers. Pwede rin daw pansamantalang i-operate ng gobyerno yung public transportation para gawing sasakyan ng mga health at emergency frontline personnel. Pwede rin daw pansamantalang i-take over ng gobyerno yung telecommunication entities, quote-unquote, to facilitate uninterrupted communication channels between the government and the public. Pero ito ang sagot ni Senate President Sotto dyan. Sabi niya, hindi lulusot sa Senado yung sinasabing pag-take over na yan ng businesses. Ang laman daw ng kanilang usapan kahapon sa Malacanang ay pagdidistribute ng cash assistance na nagkakahalaga ng 16.5 million pesos sa mga pamilyang nangangailangan nito. Ang kanyang text message, basahin ko rin, sabi ni Senate President Sotto, perhaps one controversial provision in the bill about takeover of businesses, but that won't fly in the Senate. Sabi niya, the main proposal of the bill is to distribute cash to the 16.5 million families pala, not pesos, 16.5 million families badly needing help. Kaya sa tanong, inulit-ulit namin kung humihingi ba ng special o emergency powers ang Pangulo, sabi ni Sotto, mali ito. Yung kanyang text message, absolutely wrong, sabi niya, Sir Jovi, because that was precisely my point in the meeting yesterday. This is not an emergency powers bill. We agreed that it is not. Ayon din kay Sotto, may ipapadalang bagong draft ang palasyo sa Senado, kaya tigilan na raw ang pag-speculate kaugnay sa emergency powers. Ang text message niya, kasi draft pa lang pinaglalaroan na ng media. Pag-usapan natin yung committee report, I guess he was talking about the bill na ipafile bukas. Samantala, nauna nang kinumpirma ni Sotto ang lumabas na kopya ng sulat ng Malacanang sa kanya kung saan nagpapatawag na nga ang Pangulo ng special session bukas, March 23, 2020, para agad na matalakay ang panukalang batas para bigyang kapangyarihan ng Pangulo na harapin ang kasalukuyang national emergency na dulot ng pagganap o ng paglaganap ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sir Jovi? Yes, pero mayan talaga, alam mo, in all fairness naman, parang sang-ayon. Hindi naman sang-ayon, even before magsalita si Senate President Sotto, ay nakausap namin si Congressman Joey Salceda. Maski siya, ilang beses na reiterate na talagang aim lang nitong special session is to allow them to give yung yung opportunity do sa 16.5 million families to deal with this crisis. Parang ganun din naman ba yung aim ng Senate even before? Kahapon pa nung mismo, right after nung meeting, kausap namin Senate President Sotto through text or Viber. Yun ang paulit-ulit niya. Ang una is to give the President flexibility to realign budget. Yan yung pinakamahalaga. Pangalawa, yun, sabi niya, for a certain period, meron nang ibibigay na budget. Sabi niya, sabi pa nga niya, good for 2 months daw yung 200 billion pesos. Pero sabi nga niya, hindi nga raw lalagyan ng amount yung mismong bill. Sabi, projection lang daw nila yung 200 billion pesos. Kaya nagkagulatan nung may lumabas na dokumento kanina. Kung ikaw, dahil alam mo to, mukhang ito ay isang draft bill. Pero ang problema kasi nga, hindi ito
final. Hindi pa ito ini-sponsor ng kahit sinong senador at sinong kongresista. So pwedeng-pwede itong baguhin. Mukhang nag-leak lang siya. Pero kung sino yung source, hindi rin namin matunton. Kaya mahirap din i-break. Kaya ang binibreak nga natin ngayon is yung sigurado tayo, which is sinasabi ni Senate President Sotto, walang usapan sa emergency powers. Oo, kung ano yung basahin bukas, yun talaga yun eh, 'di ba? Kahit Yun na yun, we still have an overnight para ilang oras pa before yung actual na pagbasa niya. So, tama naman ng ating Senate President na hintayin natin ang talagang pinal na bersyon nung kanilang isusulong bukas sa special session. Pwede bang maiba ako? Since malinaw naman na yung issue na yan. Meron bang reaksyon yung mga senador lalo na medyo napagbuntunan ngayon ng hindi naman galit kundi ng puna ng mga ng netizen itong si Senador Tolentino because of his picture nga na lumabas na nagpa-test siya for COVID-19. Wala pa kaming nakukuhang reaction mula kay Senator Tolentino. Pero ang kaya kong i-share sa'yo, yung, alam ko kasi before that, medyo nababash na rin yung ibang senators na sinasabing nagpakuha kayo, asymptomatic naman kayo, ganyan-ganyan. Alam ko may response, naalala ko may text message namin si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Sa isang interview kasi kay Secretary Duque, sinasabi niya na dapat magpaulit ng test si Senator Mig Zubiri. Parang, I'm not sure if it's because baka false positive siya. Hindi ko sure kung yun yung dahilan. Pero basically, sinabi ni Secretary Duque sa isang interview na dapat magpa-test ulit si Senator Mig Zubiri. Pero sa statement sa amin ni Senator Mig, sabi niya, hindi na. Natapusin ko na lang yung quarantine, sabi niya. And ayaw na niya na gumamit pa nga raw nung mga testing kits na yan. Lalo't yun nga, parang sinasabi na sasayang na ginagamit lang sa mga opisyal ng gobyerno na hindi naman kailangan, asymptomatic naman, or yung iba daw ni wala daw exposure sa may COVID-19. So parang sensitive na rin sila. At alam nila na nababash sila o napupuna sila ng taong bayan. Kaya ayaw na ni Senator Mig na magpaulit ng test. Anyway, matatapos yung quarantine niya sa Wednesday. At so far, okay naman daw siya. Okay. Maraming salamat, Mean. Thank you. Nakausap po namin ang aming Senate correspondent o News 5 correspondent, Mean Los Baños, para linawin ang mga issues tungkol doon sa kanilang i-discuss sa Senate bukas. Meanwhile, moving on to other stories, Singapore will donate 3,000 COVID-19 testing kits and a thermal cycler to the Philippines, says Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. Locsin made the announcement on Twitter saying Singapore pledged to donate thousands of testing kits and one PCR machine needed to process the kits and look for the genetic material of the said virus. These additional test kits are expected to aid health workers in testing more people for COVID-19. President Rodrigo Duterte declares the 4th week of March 2020 as a national week of prayer due to the COVID-19 pandemic. The palace asked everyone to pray for the recovery of those who are suffering from the virus, as well as for the strength and endurance of all medical professionals, military, government officials, and other personnel dealing with the pandemic. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines has issued guidelines on the observance of Palm Sunday on April 5 amid the COVID-19 pandemic. The CBCP says that priests can go around the streets to bless palms or palaspas carried by people waiting in their homes, while those following the celebration online or on television may hold their palm branches while the priest passes along and recites the prayer of blessing of the palms, or the Psalms. The bishops clarified that holy water is not needed to bless the palm branches. CBCP explained that blessing with the holy water might cause commotion. Instead, priests are only asked to make signs of the cross as they pass through the streets. Samantala, binuksan po ng De La Salle University, Manila ang isa sa mga pasilidad nito para pansamantalang tuluyan ng mga homeless ngayong may COVID-19 pandemic. At para po sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si News 5 correspondent Lynn Olavario. Lynn, kamusta dyan? Jovi, pansamantalang tuluyan muna ng 79 na homeless na nakatatanda itong Enrique Razon Sports Center ng De La Salle University sa Manila habang ipinatutupad ang enhanced community quarantine sa buong Luzon.
Kwento ni Father Flavie Villanueva, founder ng Arnold Jansen Kalinga Center sa Tayuman, sa tulong ng mga De La Salle Brothers na ilipat pansamantala ang mga homeless simula kahapon at sila ay mananatili rito hanggang sa malift ang enhanced community quarantine. Nagkaroon daw kasi ng di pagkakaunawaan ng Arnold Jansen Kalinga Center na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga homeless sa mga barangay officials na sinasabing mass gathering raw ang kanilang ginagawa. Kahit giit ni Father ay sinusunod naman nila ang social distancing. Mabuti na lang at nakahanap sila ng pansamantalang tirahan. Dito meron silang sapat na distansya, yung kanilang mga banig na higaan, ang mga nanunuluyan na nasa edad 55 na pataas. Hindi dapat lalampas ng 80 na katao ang narito para mapanatili ang social distancing. Meron silang catering na nagpo-provide ng tanghalian at hapunan at meron ding supply ng vitamins. Twice a day din, sinecheck ang kanilang mga temperatura para masigurong ligtas sila sa COVID-19. Ang ibang mga homeless na rin ang nagsisilbing volunteers dito. Jovi, kakailanganin pa rin nila ng tulong, maaaring in cash or in kind. Sa tansya ni Father Flavie Villanueva, aabot sa 14,000 pesos ang lunch at dinner para sa 80 katao. Wala pa yung agahan para yan sa isang araw. Kaya kumakatok siya sa puso ng mga mamamayan in the spirit of Lent na rin na kung maaari makapag-abot ng tulong. Nasa Facebook page ng De La Salle University ang detalye kung paano makapag-aabot ng donasyon. Jovi. Tama, kasi mukhang may mga kababayan tayong nandiyan ngayon na wala pa pong masa ngayon. Baka naman pwedeng magbigay tayo ng tulong doon, mga kapatid, lalo at nangangailangan talaga itong mga kapatid nating iyan. Pero sabi mo, Lynn, kanina, ang capacity ay 80, hindi ba? So, pero Yes, so isabihin, pwede pang merong pumunta dyan sa mga oras ito dahil hindi pa naman maximum yung capacity sa ngayon. 79 na yung nandito ngayon. Balak ni Father magbawas. Balak niya, siguro mga 5 yung itatanggalin, ililipat sa pinaplano nilang buksan pa na isa pa sa within the property rin of La Salle, maaaring sa Benil. Hindi pa natin natitiyak yung exact location. Pero may pinaplano pang isang center na bubuksan para pa rin sa mga homeless. Ang importante dito, Jovi, na hindi sila magsiksikan kasi madidefeat din yung purpose na dito sila tumuloy at kailangan ma-maintain pa rin nila yung safe distance nila sa isa't isa. Again, Lynn, saan sila pwedeng kumuha ng impormasyon para kung gusto nilang tumulong? Sa Facebook page ng De La Salle University, nandun yung bank details nitong Arnold Jansen Kalinga Center. Andun yung bank details kung saan sila pwede mag-donate. At yung resibo ay andun yung email address ng La Salle kung saan nila dapat i-send yung receipt ng kanilang mga donasyon. Jovi. Okay, maraming salamat, Lynn. Nakausap po natin si Lynn Olivario. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine here in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Jovi Francisco. We are One News.